Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Hi! Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Teacher Sheila na maghahatid sa inyo ng kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang magdiriwang ng kanyang 8 taong kaarawan na pinamagatang Ang Munting Hiling ni Rena. Isinulat ito ni Isabel J. Roble ng Danao City Division at iginuhit naman ni Ruel T. Incierto ng Tanay City Division. Binigyang buhay ito sa anyo na multimedia presentation ni Sheila May A. Abisan ng Division of Negros Oriental. Handa na ba kayong makinig mula sa kaban ng kwento ng bayan ko? Tara na! Halina't makinig! Isang umaga, galak na gumising ang batang si Rena. Napakasaya ng mukha nitong bumati sa ina. Magandang umaga, nanay. Huwebes na po ngayon. Malapit nang sumapit ang araw ng linggo. Ang sabi nito sa ina. Oo anak, sa linggo, kaarawan mo na. Magwa-8 taong gulang ka na. Ang sabi ng ina ni Rena sa kanya. Nanay, sabik na po akong makita sina lolo at lola sa linggo. Ang sabi ni Rena sa ina. Anak, nilagnat pala ang lolo mo. Baka hindi sila makarating sa linggo. Ang sabi ng ina ni Rena sa kanya. Biglang nalungkot si Rena. Sinabi niya sa ina na sana gagaling na ang kanyang lolo bago pa sasapit ang linggo. Bago matulog, ipinagdarasal ni Rena na sana humupa na ang lagnat ng kanyang lolo. Lumipas ang mga araw at sumapit na ang araw ng linggo. Nagsidatingan na ang mga bisita sa bahay ni Rena. Kabilang sa mga bisitang dumating ay ang mga pinsan ni Rena, sina Ana, Rona, at Donna. Maligayang kaarawan, Rena! Ang bati ng kanyang mga pinsan. Nagpasalamat naman si Rena sa pagbati sa kanya. Aliw na aliw ang mga pinsan ni Rena sa mga lobong nakikita nila. Wow! Ang dami! At ang kukulay naman ng mga lobo mo, Rena! Ang sabi ni Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 mga lobo lahat. Ang sabi ni Rena. Mga pinsan ko, mamaya sa pag-uwi nyo, pwede kayong magdala ng lobo sa bahay ninyo. Ang sabi ni Rena. Yepe! Maraming salamat, Rena! Ang sabay na sabi ng mga pinsan niya. Walang anuman! Ang sambit naman ni Rena. Biglang tinawag si Rena ng kanyang ina. Rena, anak, pumunta ka rito. Lumapit naman si Rena. Hindi maipintas sa mukha ni Rena ang kasiyahan ng makita niya ang kanyang lolo at lola na paparating sa kanila. Magandang hapon po, lolo at lola! Ang maligayang bati ni Rena sa kanila. Pagkatapos, nagmano siya sa kanila. Maligayang kaarawan, apo! Ang bati ng mga ito sa kanya. Ngumiti si Rena sa kanila, yumakap at nagpasalamat. Maya-maya,
Kinantahan ng mga taong nandoon si Rena. Bago hinipan ang kandila, ipinikit muna niya ang kanyang mga mata. Hiniling ni Rena na sana palagi niyang makikita at makakasama ang kanyang lolo't lola. Pagkatapos humiling, hinipan niya ang kandila. Inabot ng mga magulang ni Rena ang regalo nila sa kanya. Tuwang-tuwa si Rena. Niyakap niya ang mga ito. Maraming salamat, nanay, tatay. Mahal na mahal ko po kayo, ang sabi ni Rena. Mahal na mahal ka rin namin, anak, ang sabay na sagot ng mga magulang ni Rena. Pagkatapos nilang magyakapan, nagpasalamat sila sa lahat ng mga taong dumalo sa ika-8 kaarawan ni Rena. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.